So, sino sa inyo rito yung nabulaganan ng problema? Sarap tulog mo, tapos nakarinig ka ng news, may problema. Kasi hindi tayo ready ron, di ba? At kumisan, kung ikaw ay binata, pinakamasakit yan, matatanggap mong balita yung sasabihin sa'yo ng girlfriend mo, alam mo, I'm not seeing myself growing old with you. Maybe, hanggang dito na lang siguro tayo. Hindi ko na kaya ituloy yung buhay na kasama ka. Pinakabalangkot sa lahat yun. Yung binay-break ka pero pinagaganda pa. Tapos siyempre kung hindi ka ready, iyak ka. Pag iyak mo, sasabihin sa'yo ng girl, bali mo na lang pagtingin mo sa iba. Alam yung pinakamasakit, break ka na nga, uutusan ka ba ibalik sa iba yung damdamin mo, ay napakahirap kaya noon. Di ba? Kaya ngayong gabi kasi gusto kong talakayin dito. Why God's testing knows no timing. Yan. Why God's testing knows no timing. Bakit ang mga pagsubok ng Diyos ay walang kinikilalang tamang kapanahunan? Kaya siya maririnig mo, nagre-reklamo mga Christians, Lord, bakit ngayon pa? Lord, bakit naman ako pa? Siya may mga ganun tayong mga reklamo kay Lord, may mga tayong mga ganun complaint. Lord, bakit ganun? Ha? Meron tayong ganun kasi nga, si Lord, kaya ang kanyang mga pagsubok na pinapayagan ay wala pinag-uusapang panahon kasi nga hindi siya nakapasok sa panahon. Si Lord hindi nakapasok sa panahon. God is beyond time. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng ipasok sa loob ng oras, sa loob ng panahon because God is beyond time. Kaya ang may oras lang tayo mga tao na kumikilala sa Kanya, pero si Lord, walang oras siyang kinikilala sapagkat siya ay lagpas o kaya hindi siya pwedeng ikulong sa oras. Ngayon, ang tanong lang natin, pag meron tayong mga pagsubok na dinadaanan, ay mga kapag tatanong ka, Lord, bakit yung nanay ko pa? Bakit yung tatay ko pa? Lord, bakit naman ako pa? Lord, bakit ngayon pa akong sinabihan ng bisor ko na last salary ko na sa katapusan? Lord, ang dami kong bibilin. Lord, ang dami kong pangarap. Hindi masakit yun. Sabihan ka ng ganun. Na sa aming pag-appraise ng iyong work performance, ay napatunayan namin hindi mo na-reach yung expectation ng company. Kaya we regret to inform you that your employment will end this coming end of July o kaya April, May. Yan namang masakit na balita. No? Masakit na balita yan. Na sometimes you're not ready. Kaya nga yung iba pagka dumating sa kanila yung mga magbibigat ng mga pagsubok at hindi talaga nila kinakaya, ay lalo na kung hindi Christian, minsan nakapag-iisip ng hindi maganda. No? Nakapag-iisip ng mga pagtatampo sa Diyos, mga panahon na hindi lang nagtatampo, minsan nagre-rebelde pa. Kaya ako gusto sabihin to, alam nyo, ang mga disciples ni Jesus, they became followers not only because they wanted to, but because they were asked to. Hindi lang dahil sa gusto nila, dahil saksiyan nila mga himala, kundi sinabihan sila ni Lord na from now on, you will become fishers of men. At kaya sumunod kayo sa akin. Kaya lang, sa panahon ng mga pagsunod na yan, minsan may mga bagay na mangyayari sa iyo, may mga panahon na mangyayari sa iyo na hindi mo naman gagawin mo. Kaya ako ito binabanggit kasi yung nangyari sa Matthew chapter 14 at sa ibang book ng Bible, ito yung sinasabi kong synopsis na binanggit sa ibang bahagi ng Biblia tapos naulit sa ibang part ng Bible, lalo-lalo na ito ay gospel, yung tinatawag kong synopsis. Kung natalatandaan ninyo na tinalong ni Lord si Felipe, saan tayo kukuha ng pagkain sa mga tao ito? Sabi niya, napakarami nito. Sabi ni Felipe, Lord, kahit isang taong sweldo, pambili mo ng tinapay, hindi magkakasya kahit ikakaparanggot man lang sila. Kaya, ang sabi ng Bible, sinubok ng Diyos si Felipe, pero alam niya na ang kanya gagawin. Yun ang maganda nun eh. When testing comes, God knows already what to do. When testing comes, God knows already what to do. So I would like to read a verse from the Bible. Samahan niyo ako sa Matthew 14. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Lord, nasa lugar tayong ilang. Ang dami pa rin mga taong sumusunod sa iyo. At papagabi na, Lord, paalisin mo na sila. At magpunta sila sa mga kanayunan upang sila makabili ng pagkain nila.
Pero sabi ni Lord, they do not need to go away. You give them something to eat. Hindi nila kailangang umalis sapagkat kayo ang magbibigay ng pagkain nila. Sabi dito. Sabi nila, Lord, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered, bring them here to me. Ito yung gusto kong pansinin nyo na pag may mga panahong hindi mo na alam ang gagawin mo, ano ang gagawin mo? Ito yun. So, pag may mga panahon hindi mo na alam ang gagawin mo, ano ang gagawin mo? So, sabi ni Lord, ako, sige, dalhin nyo sa akin yung 5 tinapay, 2 isda. And He directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven. Anong ginawa niya? He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Okay. So pinag-usapan natin dito ay why God's testing knows no timing. Bakit ang mga pagsubok na binibigay o pinahintulutan ng Panginoon ay walang kinikilalang kapanahunan. Basta dadating na lang. Isipin mo, inilagay ni Lord si Felipe sa isang sitwasyon na gipit na gipit. Kahit pakainin nga niya, sabi niya, kahit 1 taong sweldo ng isang tao na nagtatrabaho, kukulangin pa kahit 3 kapirasong tinapay. Tapos Lord, gusto mo kami magpakain niya? Saan kami kumuha ng isusupply? At ang isa pa dyan, yung sinabi ng Bible na, Lord, kayo po ay sinusundan nila gabi na. Baka naman, Lord, pwede mo silang paalisin at na magpunta sa mga kanayunan at bumili sila ng pagkain nila. Alam mo, sabi ni Lord, kayo magpapakain sa kanila. Doon nagkaroon ng problema. Kasi hindi ba alam ni Lord na ang sitwasyon na yun ay mahirap? Wala nang oras para bumili. Nasa ilang tayo. Kumbaga, sinasabi ni Felipe, Lord, ang hirap ng problema ito. Alam ko naman, Felipe, hindi nyo alam paano isolve yan. Kaya, sige, akin na yung 5 tinapay, 2 isda. Nung sinabi ni Lord yun, na kayo ang magpapakain dyan, sabi nila, Lord, wala kami dito kahit ano, maliban sa 5 tinapay, 2 isda. Sabi ni Lord, akin na. Yun na. Ngayon, yun ang pupuntahan natin. So, tingnan natin paano sinod ni Lord yung mga panahon na parang hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya nga, kung tatagalugin ko, ang title nito ay anong gagawin mo pag hindi mo alam ang gagawin mo? Ulitin ko ha. Ano ang gagawin mo pag hindi mo alam ang gagawin mo? Ano nga, hindi ko alam gagawin ko eh. Ano gagawin ko? Hindi ko alam gagawin ko, ano magagawin ko? Problema dito ni Felipe ay paano nga niya isosolve. Pero sabi yun ng Lord kay Felipe, sapagkat hindi naman alam kasi ni Felipe talaga ang gagawin. Pero si Lord, sabi niya, sinabi niya kay Felipe, pero alam na niya ang kanya gagawin. Nakita niya sa ibang book ng gospel. Ngayon, gusto kong tingnan nyo rito, nung sinabi ni Lord na akin na, dalhin nyo rito yung 5 tinapay at 2 isda. Sabi niya, makikita nyo dito na sabi ng 17, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered, bring them here to me, He said. At anong ginawa ni Jesus? And He directed the people to sit down. Sige po kayo. Tapos kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda. At looking up to heaven, He gave thanks. Alam niyo, pagka panahon ng wala na tayo. Pag yung parang ubos na tayo. Choose to be grateful. Ito yung number 1. Yung word na grateful. Pastor, bakit naman grateful? Si Jesus sabi rito, He give thanks. Di ba dapat thankful lang? Bakit grateful? Siya kasi anak ng Diyos. Pwede siya maging thankful. Hindi naman tayo katulad niya na anak ng Diyos ng Diyos Ama. Hindi naman ganoon eh. Siya, ang anak ng tao, siya rin anak ng Diyos. Kumbaga, pwede siya maging thankful, pero tayo, beyond that. Beyond that. Kaya kailangan, we need to be grateful. Anong magiging grateful mo? Alam niyo, pag walang-wala na tayo, kung minsan i-remind ka ni Lord ng, ano bang meron ka? Talaga bang walang-wala ka na ba talaga? Kasi kung minsan, alam niyo, sabihin natin walang-wala na tayo, pero totoo yan, meron ba talaga eh?
Ang mahirap lang dito, alam niyo kung ano? Yung we're not open for any direction from the Lord. Ang sabi ni Lord, bring them here to me. Ang sinasabi niya, dito, siya ay tumingin sa langit at nagpasalamat. So ang unang word dito, bago nagkaroon ng miracle, ay you need to be grateful to what you have. Ano bang meron ka? Hindi niyo napansin yan kahit sa panahon ni Moses. Lord, hindi ko alam ba paano bang ililigtas sa mga Hebrayong to, mga Israelitang to. Anong meron ka? Tungkod. O taas mo yung tungkod. At nalahati na nga ang Red Sea. Kung minsan there is that something in us na akala lang natin wala tayo. Pero meron tayo. Meron kang talento, meron kang talino, meron kang skill of negotiating, meron kang skill of negotiation. Minsan, meron kang mga kaalaman na hindi alam na iba na pwede mo magamit. So ang sinasabi ko lang dito is, be grateful. Napakahirap, alam niyo, maging grateful kay Lord sa panahon ng kawalan. Alam niyo, sabi niya dito, bring them here to me. At binigay nga nila yung 5 tinapay, 2 isda. Alam niyo, pinakamaganda dito pag walang-wala tayo, talagang kay Lord ang lapit eh. At kung ano man ang meron tayo, pakawalan mo. Pakawalan mo kung ano meron ka. Kasi kumisan, ayaw natin pakawalan. Ang ibig ko lang sabihin ay, kumisan, may mga panahon na akala mo walang-wala ka. Pero meron eh. Meron talaga eh. At ang isang maganda rito, kahit gaano kaliit siyang meron ka, dapat alam mo kung mo ilalapit. At sabi ni Lord, bring them here to me. Kung pag walang-wala tayo, pagka yung bigat na bigat tayo, ang lapit mo kay Lord. Sa Kanya ang lapit. Sabi Lord, bring them here sa akin. So, kumusta ka? Ang concerns, o sinasabi ni Lord, sa akin nyo dalhin. So ano ba mga concern mo ngayong gabi? The Lord is telling you to be grateful kasi meron kang Diyos na lalapitan. Ulitin ko ha, sabi ni Lord, hindi yung 5 tinapay, hindi yung 2 isda, kundi yung meron kang paglalagakan. Yung iba alam nyo, pagkagigipit, sa tropa lumalapit. Yung iba pagka hirap na, sa tropa talaga lumalapit, hanggang sa nagkasira-sira ng buhay. Saan ka magiging grateful? Alam niyo ba tinuturo dito ni Lord? Di ba, binigay sa kanya 5 tinapay, 2 isda. Hindi naman niya yung brinake agad eh. Hindi naman niya pinagpiraso agad eh. Alam mo sabi niya ng Bible, siya'y tumingin sa langit. Inilagak niya rin sa Ama yung situation na yun. Ngayon, sabi ni Lord, bring them here to me. Yung situation mo, sa Kanya mo rin ilalapit. Yun ang dapat kang maging grateful. Meron kang Diyos na papaglalagakan ng kung ano man ang meron ka lang. Lord, ngayong gabi, naririnig ko po itong word na sinasabi ni Pastor. Lord, alam mo pong marami kaming kulang. Alam niyo kung ano ang higit pa sa kasapatan, meron kang Diyos na malalapitan. Kaya sabi niya, bring them here to me. Paggipit ka, huwag kung kanino lumalapit sa Panginoon. Bring them here, sa akin. Sa akin na lalapit. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya we need to be grateful. Kasi si Jesus, nanalangin. Oo, nanalangin siya. Pero alam niyo ba, yung pagtingala niyang yun, inilapit niya sa Ama yung sitwasyon. Nagpasalamat siya. Ngayon, kumusta ka? Are you grateful sa sitwasyon mo? Kahit parang kikapos ka pa? Alam niyo kung ano pagpapasalamat mo, hindi yung sitwasyon na parang ang kapos, kundi yung meron kang Diyos na malalagakan ng problema mo. Kung sabi ni Lord, bring them here. Yung sitwasyon na yan, na 5 tinapay, 2 isda, tingin yung problema yan, dalhin nyo sa akin. So, yung problema hindi mo masolve, bigay mo kay Lord, yun ang sinasabi niya. Bring them here to me. Kaya kung meron kang situation ngayong gabi, ibigay mo kay Lord. Bring them here to me. God is welcoming any kind of problems tonight. Si Lord ay wini-welcome niya lahat ng uri ng problema na meron tayo. Bring them here to me. So bring it to the Lord. Sabihin mo sa Kanya kasi pag sinundan yun, matapos yun, wow, a miracle happened. Sabihin mo, ang pinakain nila, 5,000, kalalakihan lang yun ha. Hindi pa kasama mga bata at mga kababaihan. Kaya dito, sinasabi natin, be grateful. And number 2, yung sinasabi rito ng Bible na, sabi ni Lord, kayo magpapakain sa kanila. Alam niyo, sabi ng verse 16, Jesus replied, sabi ni Jesus, they do not need to go away. You give them something to eat. Kayo ang magbigay ng pagkain para sa kanila. Alam niyo, umangal yung mga alagad eh. Sabi ng 17, we have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered. Pero alam niyo, pag-usapan natin ito mga ito. Kasi nung makarating sa kamay ng Diyos, yung kakaunti ay lumagpas eh. Yung kakaunti ay lumagpas pa sa nangangailangan at ito ay dumami. Kapag kukunti na, sapat sa Diyos na tayo lalapit.
At ang sabi rito ng Bible, kung titingnan nyo yung nakasulat, Lord, ang meron lang kami, 5 tinapay, 2 isda. Ano sabi ni Lord? Okay, bring them here to me. Tanungin kita, talaga bang nadala mo na sa Panginoon ang lahat na meron? Nadala mo na ba sa Panginoon? Ibig sabihin, Lord, ito lang meron ako eh. Talaga ba? Nabigay mo na ba talaga lahat kay Lord, yung meron ka? How can the Lord multiply it kung sa nakikita ni Lord, ay anak, hindi pa binibigay sa akin lahat? Kaya minsan lang nyo, kinakapos tayo. Kung minsan, ginagawa mo yung tithes mo, yung bang staggered. Kumbaga sa credit, staggered payment. Ginagawa natin hulugan si Lord. Tandaan nyo, sabi ng Bible, dalhin nyo ang inyong maikapo ng buong buo sa aking templo. Buong buo, kaya wag mong mabawasan niya para sa kanya. O sige, bawasan mo. Bawas-bawas din tiyak ang sweldo mo. Lahat ng may kinalaman sa pinansya mo, kakapusin. Kasi yung sikreto, ayaw mo unahin. At yung sikreto ng iyong kasaganaan ay inilagay mo siya na pangalawa lamang. Secondary, pero marami tayong mga pinagkakagasusan, tuloy kinakapos tayo. Ngayon, ano yung pangalawa? Ang pangalawa dito, yung word na faithful. Ano yung faithful dito? Yung bata. Ang faithful dito yung bata. Isipin nyo, ang daming disciples, walang nakaalala. Ang daming adult, walang nakaalala. Ang daming mga kananayan, masasabi na dapat sana may dala rin sila. Mga nanay masimple. Pero alam niyo, talagang kinilala lang dito ng Lord yung sa bata. 5 tinapay at 2 isda. Hindi niyo napansin to ha, pansin niyo. Sabi ng Lord sa mga alagad, kayo ang magpapakain sa kanila. Kayo. Anong ginawa nila? Lord, 5 tinapay lang itong 2 isda. Ang meron lang kami, 5 tinapay, 2 isda. Alam niyo, hindi totoo yun. Ulitin ko ha, yung mga disciples, nakiki kami, hindi naman kanila yung tinapay. Lord, ang meron lang kami, 5 tinapay, 2 isda, hindi kanila yun. Doon yung sa bata. Kaya yung bata, masasabi mo, napaka-faithful ng bata. May dala siyang 5 tinapay, 2 isda. Tanungin kita, kumusta ang yung financial situation? Kumusta ang financial flow? Kumusta ang iyong work? Ang iyong trabaho? Kumusta ang iyong salary? Ang mga commissions, kung minsan, meron sa work. Kumusta yung allowances mo na binibigay sa nila papa mo, nila mama mo? Alam mo kaya ito sinasabi? You have to be faithful, kahit maliit lang. Isipin nyo, paano nakakain yung 5 tinapay, 2 isda sa mamagitan nito? Yung 5,000 katao. Because there was a child who brought this kind of loaves. Tandaan nyo ha, yung gumawa ng himala at pakainin yung marami ay kaya ni Lord. Pero yung magdala ng tinapay, kaya ng bata. In other words, in every miracle that is going to happen in your life, you always have a participation. Sabi ni Lord, may 5 tinapay kayo dyan. Buti nga hindi sila sinopla ni Lord eh. Ba't yung sinasabi na meron lang kayo 5 tinapay, 2 isda? Hindi naman nyo yun eh. Sa bata galing yun eh. Kayo wala kayong dala. Bisa ganun tayo eh. Nakikiabot tayo ng credit. Hindi naman atin yun. Nakikikami. Lord, ang meron lang kami. Anong kami? Bata ang may dala nun, hindi ikaw. Hindi yung mga alagad. Natapat lang na sila yung mga leader pero hindi sila may dala nun. Anong masasabi sa bata? Faithful yung bata. Hindi siya nasubukan. Kahit sa panahon ng ilang. Alam niyo maganda lang sa bata na yun? He was willing to share what he had just during desperate moments. He was willing to share. Diyan na minsan nagkakasubukan pagka yung gipit-gipit na tayo lahat. Gipit-gipit na tayo. Minsan ayaw mo na mag-share. Paano naman yung panggastos ko? Paano naman yung ganito ko? Alam niyo, when God wants to do something like a miracle to your life, you will be put into testing. You will be put into testing. Kaya nga kung halimbawa ang iyong pinansyal ay nasusubok, wag na wag mong ilalagay ang Diyos na less priority. Siyang una talaga. Kahit walang matira yan, isoli mo yung kay Lord at obserbahan mo ang gagawin ng Diyos. Pero kung minsan, hindi yung spirituality natin na umaandar, kundi yung practicality. Susubi ko muna ito, saan ko na ibibigay yung para kay Lord? Well, tingnan natin. Obserbahan mo ang pinansyal mo ngayon, kung lalago ba yan. Kaya ako ito sinasabi, alam nyo, kahit sa panahon na maliliit na halaga, we need to be faithful to the Lord.
Sa panahon ng mga testing, sa panahon ng kawalan, kung ako yung bata, hindi ko na i-share yun. Kung ako yung bata, hindi ko nabibigay 5 tinapay, 2 isda na yun. Sasarilinin ko na yun. Hindi ko na i-share yun. Na ugali yan ng maraming Christians. Ayaw mag-share. Pagipit na. Kasi nakikita nila, yung sarili na lang nila. Pero hindi yung bata eh. Hindi yung bata. Binigay niya pa sa mga alagad. At ang maganda rito, sabi ni Lord, watch me. Watch me. Paano watch me? Upo kayo. Bakit sila pinaupo? Kasi nga, bukod sa pagod na sila, kasunod sa kanya maghapon, ay hindi nila makikita yung himala kung silang lahat ay nakatayo. Watch me. Tingnan ninyo kung anong gagawin ko rito. Sa 5 tinapay at 2 isda. So sabi ng Bible, siya ay tumingala, nagpasalamat sa Diyos Ama. Alam niyo, sa ibang salin, may pero pa nga na sinabi si Lord, salamat at inilihim mo ito sa ibang mga tao. Alam niyo, being grateful is a choice. And being faithful to the Lord sa panahon ng kawalan and you're lacking of everything, you still choose to be faithful, then a miracle is about to happen to your life. Kabisa na yun na natin kasi gipit na tayo eh. Iniisip na lang natin yung sarili na lang natin. Ayaw na natin talagang mag-share. Kaya tanong kita ngayon, kumusta ka? In-schedule mo ba si Lord ng lesser priority at ikaw bilang Kristiyano ay meron ka ibang gustong gawin? I want you to observe your cash flow, your financial flow. I want you to observe your life. Look at the blessings if they are coming to you or they are being delayed because of our unfaithfulness. This lad, itong batang ito, he was faithful. Sabi nga, he was grateful. Tapos ang bata, he was faithful. When you don't know what to do, the best thing to do is what you have, just bring it to the Lord na siya niyang ginawa. At doon na umpisa ang himala. Kaya ngayong gabi, ang pinag-usapan natin ay why God's testing knows no timing. Mangyayari lang yun na walang timing na pag-uusapan if you're grateful. Kahit na anong sitwasyon, I will choose to be grateful. Number 2, I will choose to be faithful. Kahit walang-wala na ako, isi-share ko ito. Wala naman sinabing may natira pa sa bata, wala na. Binigay niya. Ang nakakalungkot lang, nakikiamot ng credit yung mga disciples. Lord, wala kami ditong iba, kundi 5 tinapay lahat, 2 isda. Anong kami? Hindi nga sa'yo yun eh. Sa bata yun galing, hindi sa'yo galing. Eh huwag ka nakiki kami. Pero nadamay kayo dahil sa katapatan ng bata. Ang Diyos ay gumawa ng himala na ating napagmasdan dahil ang batang ito ay mayroong katapatan. Pangatlo, tingnan natin yung pagpapakain. So nakakain na. Tapos na. Verse 20. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Dito, sabi ng Bible, silang lahat ay mga nangabusog at sila ay nakakain ng buong kasapatan at ang mga alagad, ayon sa English translation ng NIV, ay pinulot yung 12 basket na sumobra doon sa kanilang mga ipinabigay. Alam nyo, sa ibang salin ng Tagalog, hindi naman lang pinamulot eh. Ipinapulot. Hindi nila pinamulot, ipinapulot ni Lord. Sabi ng mga alagad, tipunin nyo ang mga sumobra. Tipunin nyo ang mga sumobra. Dito, ang gusto ko lang pansinin nyo, alam mo, si Lord nakakatuwa eh. Hindi siya easy-go-lucky kind of life. Alam niyo, tinuturo sa atin dito ni Lord yung you have to be careful. Ito yung pangatlo. Hindi porke labis-labis ang blessing mo, tira ka ng tira. Kahit luxury na, kahit karangyaan na, hindi ka pa rin matutong disiplinahin ang sarili mo. Kaya tuloy, nagkakanda baon-baon ka sa utang. Kasi luxury yan eh. Sumobra lang ng konti sa sweldo mo, ginastos mo na. Tayo ito, sinasabihan ko mga SYP, be careful with your credit cards. Pag hindi ka marunong gumamit ng credit cards, they are cursed. They are not blessings.
Pag marunong ka gumamit ng credit card, okay lang. Pero pag hindi ka marunong gumamit ng credit card, hindi sila pagpapala. Ito ay sumpa. When I was working in the corporate, panahon na ako nagtatrabaho pa sa Makati as a general manager ng isang multinational company na pag-aari ng Thailand. Ang credit card ko that time, 8. 8. Ang sarap mag-swipe. Ang dami nakikiride na okay, pero bandang huli nga, makita mo, ikaw ang pinarusahan. Ang sarap pumirma. Kahit ano gusto mo, pwede. Straight payment, staggered payment. It was a curse. Hanggang sa patong-patong ang bills ko. Grabe, kasi ang sarap ng feeling. Kasi nung panahon na yon, I was luxurious. Masyado akong dumamit ng card na wala sa ayos. Tapos I was earning so much. As general manager, may pakotse ka, bigay ng kumpanya. Nagdadrive lang ako, sagot nila yung toll gate ko kasi malolos ako umuwi. Sagot nila yung gasolina ko at saka toll gate. Sakay lang ako ng sakay. So pagkain ko halos sagot lahat. Wala kang gastos. Halos ang sweldo ko, pag tinignan ko yung tax ko, yung withholding tax, mas malaki ba yung withholding tax ko doon sa sweldo ng isang ordinary employee? Sobrang taas. At ang mga bills ko naman, patong-patong. Dumating yung time na sinusulatan na ako ng mga credit card companies. Kasi masyado akong yung luxurious. Lahat ng gusto ko, kahit hindi tama, sige lang. Isa may mga piniplis akong tao. Isa may mga gusto ko na pagpa-impressan. Nangyari sa akin yun. Tuloy nagkagipit-gipit ako. Tinuruan ako ni Lord. Kaya nung mabayaran ko na ito lahat, 6 na credit cards ko, ginupit ko lahat. Pinagugupit ko. Kasi hindi ako natuto eh. Hanggang sa hindi na ako nag-credit card. Kailan lang ulit ako nag-credit card? Nung kinulit ako ni BPI. Dahil ngayong account ko po ay nasa BPI. Akala yata niya marami akong pambayan. Binigyan ako ng 3 card na pre-approve. Sinuli ko yung isa kasi itong 2 lang. Ayoko na hanggat pare. Pero kaya ako sinasabi to, be careful with your finances. Huwag kayo nagpapadala sa emosyon, sa feelings. Huwag kayo nagpapadala sa dikta ng mundo para lang tayo magkaroon ng masabing tayo ay in. Kailangan ay ganun din ang gagawin natin. Huwag. Alam mo yung sumobra, sabi ni Lord, ipunin niyo. Be careful with the blessings you have. Huwag kang yung emotionally driven. Huwag. Think. Isip. Pray. Tandaan nyo walang-wala sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pero sabi ng Bible, nang dinala nila ito sa paanan ng Panginoon, nagkaroon ng himala. A miracle was processed in the very eyes of the people who sat down. Kita nila. Kaya sila pinaupo para makita nyo himalang gagawin ko. Watch me. O ngayon, nagpala ko na kayo. Nakita kayo ng himala. Ngayong nakakita ka ng himala, dapat maging maingat ka na. Bakit? Dahil dati kang wala. Ikaw na dating wala ang karapatan na magwala. Pag ikaw ay may mga pagpapala, ipanalangin mo. Doon saan kung ito pwedeng gamitin. Itulong mo pa yan sa church. The Lord will multiply your blessings. Pero hindi. Kung minsan pag usaping church, yung iba pagod na ayoko na tumulong sa church. Puro contribution. Alam niyo kung tayong lahat ay mapapagod sa pagtulong sa church, sino ang tutulong para sa gawain ng Panginoon? Kaya ako ito binabanggit mga kapatid. Sabi ni Lord, ipunin niyo ang mga lumagpas, ang mga lumabis. Kumusta ka? What did you do with those extras? Yung mga lumagpas ng mga blessings sa'yo. Anong ginawa mo ron? Inipon mo ba? Did you share it to somebody else?
Sinare mo ba yan? Ang church ba ay nakinabang dyan? Ang pamilya mo ba ay nakinabang dyan? O puro personal consumption? Tandaan mo kung yan ay mga nai-handle mo ng maayos, yung mga pagpapala dahil sa kanyang himala, hindi dapat tayo apektado sa ating financial ngayon. Kaya tayo nahihirapan sa ating finances. Alam niyo kung bakit? Pardon my word, we are so luxurious. Yun ang gusto-gusto ng kaaway. Left and right ang mga offer ng kaaway. But we thank God kasi binibigyan niya tayo ng wisdom. Sabi ni Lord, oops, ipunin niyo sumobra. Be careful with those extras. Why God's testing knows no timing? Number one, we need to be grateful. Tinuturo ni Lord yun, be grateful. Yung situation nyo, walang-wala kayo, sabi niya, I'll bring them here to me. Ganun din, pag walang-wala tayo, dapat ang lapit kay Lord. And be grateful. Sabi mo, kaya tayo grateful, tayo yon. Si Jesus, pwedeng ang sabi ay thankful, kasi pag grateful, that is beyond being thankful, yung grateful. So, siya kasi anak ng Diyos. Pero tayo, tao, na tinubos ng Panginoon, nagkaroon lamang ng karapatan maging anak ng Diyos. Dapat grateful ka, kasi bakit? Meron kang Diyos na paglalagakan ng problema mo. Bring them here to me. At yung sitwasyon na yun, inayos ni Lord. Kaya nga, be grateful. Number two, be faithful. Pagka ikaw ay gipit, kung minsan pinakamahirap, ang sa Panginoon ay magtapat. Kasi gipit ka nga eh. Lord, ito na lang po yung pera ko. Ayoko na mag-offering. Lord, ayoko na mag-tithes. Ayoko na. Lord, kasi ganito na lang eh. Grabe. Yung Diyos na pinanggagalingan lahat, nagaganon natin. Anyway, kayo ni Lord mag-usap yan. Pagtitiyakin ko sa iyo, God is not pleased with that. Number three, we need to be careful. Pag pinagpala tayo ni Lord at lumagpas yung blessing, what did you do? Ano ginawa mo? Nagpakalabis-labis ka ba? Dati nun, kung kumain ka, ay okay lang sa'yo yung isang putahe lang. Bakit ngayon eh, parang kailangan 3 lagi? Dati pag kumain tayo, ay dati ganito lang. Pero nung medyo pinagpala ka ng konti, ay nagbago ka ng lifestyle. Yun, doon ka na ngayon nagkabaon-baon. Alam nyo, kayo mga nagsipagtrabaho, kayo nagninegosyo, take this from me. The more you earn, the more you change your lifestyle. Kaya walang natitira sa'yo. Oh, kaya walang natitira sa'yo kasi porque kumikita ka ng malaki, binabago mo yung lifestyle mo. Don't change your lifestyle. Keep earning. O, may income ako, pero huwag ka magbabago ng lifestyle. Doon ka ngayon pupulutin sa kangkungan. Lalong-lalo na kung tayo ay magbabago pa lamang ng trabaho, be careful, sabi nila. Punin nyo yan. Punin nyo. Okay, so, punta tayo sa conclusion. Tandaan nyo ito ha. You may delay it. You may delay it. But God will not. Why? Pwede mo siyang i-delay. Pero si Lord hindi. Kasi may mga lessons siya na ituturo sa atin. May mga lessons siya na ituturo sa iyo. Na kailangan mo talagang pagdaanan para ka matuto. Kaya dito kung iisipin nyo yung why God's testing knows no timing. Minsan, yung mga pagtuturo ng Diyos ayaw natin agad sundin. Dinidelay mo. Siya i-delay mo. Pero si Lord hindi niya i-delay. Marahil sa isang senaryo na kalusot ka, mauulit-uli yan, ganyan uling senaryo. Ganyan uling senaryo. At maiisip mo na lang at makikita mo na, parang naulit to, parang nakita ko na to. Parang dinaanan ko na itong problema to. Bakit nandito na lang? Kasi hindi ka makagraduate dun eh. You never learn. Ayaw makinig kay Lord. Sumobra ka lang ng konti, nagkaroon ka lang ng konting blessing eh. Gusto mo nang magpakalayaw? Ayun sabi ni Lord, ipunin nyo yung sumobra. Be careful. Ingat. Ingat mga kapatid.